Magandang gabi po bawat isa po sa atin pong pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 25 verse 21. Genesis 25 verse 21. Isang verse lamang po at ito ay sabay-sabay po natin itong basahin. Hiningan po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Pagkatapos po natin basahin ng talatang ito, ang verse na ito, manalangin po tayo, humingi po tayo sa Panginoon ng karunungan. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. Nanalangin si Isaac sa Panginoon para sa kanyang asawa sapagkat siya'y bao at dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. Tayo pa manalangin. Dakilang Diyos, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord, na sama-sama po kami dito sa church. Mag-aral pa rin yung salita at may lapit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Sapagkat alam namin na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na mahabagin, at ang aming panalangin, Panginoon, ay tugunin ninyo po in your perfect time. Lord, gabay niyo po kami, maintindihan po namin inyong salita, Panginoon, at nawa ito ay mangusap sa aming mga puso. In Jesus' name I pray, Amen. Mahal na po kayo makaupo. Naranasan mo bang mayroon kang isang bagay na lubos mong ninanais? Bagay na parang gusto mong magkaroon ka? Okay, personally, kapag ako ay mayroon isang bagay na gustong-gusto kong makuha, isang bagay na gusto kong magkaroon na iyon, ay ginawa ko lahat ng makakaya ko. Ginawa ko lahat ng paraan. Lahat ng paraan sinubukan ko na. Kung minsan nakasama ito ang pag-iisip. At kapag ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya, wala ka nang magawa, ito na ang time na ilapit natin sa Panginoon. Minsan yung panalangin, hindi mo natin gagawin. As long as kaya mo pang gawin lahat ng paraan, hindi mo pa ipanalangin. Minsan ganun tayo, di ba? Ganun tayo. Parang kumbaga, Panginoon, suko na ako, wala akong magawa. Ginawa ko na lahat ng paraan, sinubukan ko na, pinag-isipan ko na, pero talagang wala akong magawa, kaya ipanalangin ko sa iyo. Habang lumilipas ang panahon sa ating panalangin, at tila walang nangyari sa ating panalangin, nanalangin ka araw-araw, nanalangin ka gabi-gabi, ngunit parang walang sagot ang Panginoon sa panalangin mo. Dahil walang sagot, unti-unti tayong pinaghinaan ng loob sa ating puso. Nagsimula tayong magtanong, Panginoon, talaga bang Ikaw ay Diyos na nakarinig sa aking panalangin? Pinahalagahan mo ba ang aking hinihiling sa iyo? Marami sa atin ang makarelate sa ganitong pakiramdam. Na minsan tayo ay nanalangin para sa pagpagaling, ngunit sa halip lumala ang ating karamdaman. Kakayahang matustusan ang pangailangan, ngunit tila wala pa ring dumarating na tulong. Siguro problema sa pamilya, ngunit lalo itong nagiging komplikado o mahirap ang sitwasyon. Kagustuhan na may harap na sitwasyon, ngunit tila dumalami ang hamon sa buhay. Mga kapatid, tayo ay may tendency na panghinaan ng loob sa Panginoon kapag ang sagot sa ating panalangin ay hindi agad-agad at tinutugon ng Panginoon. Alam po natin na ang Panginoon na nilapitan po natin sa panalangin ay tumutugon sa ating panalangin. Pero hindi lahat oo, hindi lahat agad-agad, kundi may mga times na nais ng Panginoon na maghintay ka. Hindi pa ngayon, kailan? Basta maghintay ka. Ngunit ang magandang katotohanan ay tinuturo po sa atin sa Biblia na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin at siya ay sasagot sa kanyang perpektong oras. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin at siya'y sasagot sa kanyang perpektong panahon at oras. Ito po ang ating theme dahil tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin ayon sa kanyang perpektong panahon. Mga manampalataya, ito ang ating tugon, manalangin ng taimtim at tapat sa Kanya. Manalangin ng taimtim at tapat sa Kanya. Nung unang word dyan sa tapat ay ang unang original na naisip ko dyan ay perseverance or persistent na panalangin. Pero nahirapan ako sa Tagalog kasi sabi ko tapat sa Kanya.
So because God answers our prayers according to His perfect timing, hindi according sa ating kagustuhan, mga kapatid, let us pray earnestly and faithfully to Him. Mga kapatid, sa sermon na ito, ating tatalakayin kung paano ang kwento ni na Isaac at Rebecca ay nagpapakita sa atin na kahit matagal ang paghihintay sa kanyang panalangin, ang Diyos ay palaging nakikinig at tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak na nalangin sa kanya. Ito po ang ating paksa. Ang Diyos ay tumutugon sa taimtim at tapat na panalangin. God responds to earnest and faithful prayer. God answers those who pray earnestly and faithfully sa Kanya. Ang Genesis chapter 25, ito po ay bahagi ng mas malaking talata sa Genesis sa verse 19 down to verse 26, na ang linya ng pamilya ni Abraham sa pamagitan ni Isaac. Si Abraham at saka si Sarah ay matagal po sila nagkaroon ng anak. So, matanda na. Sabi nila, may edad na sila. Matanda na. At ito na nga po ang binigay ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, sinilang po si Isaac. Nung si Isaac naman ay nag-asawa, dahil pangako ng Diyos na dadami ang lahi ni Abraham. Pero paano? Nagkaroon po siya ng anak na si Isaac, at si Isaac ay nakapangasawa. Siya po ay nag-asawa kay Rebecca. So, kung tinan po natin ang focus sa talatang ito ay hindi lamang problema. Dahil may problema ang mag-asawa, si Isaac pati si Rebecca. Mayroon po silang problema. Pero ang talatang ito ay hindi lang po nakatuon, ay hindi lang po nag-focus sa problema. Kundi mayroon din pong tamang tugon sa problema ang mag-asawa. Especially si Isaac. May problema, may tamang tugon, at makita po natin ito na ang resulta, tumutugon ang Diyos sa kanyang panalangin. Sila po ay hindi na agad-agad nagkaroon ng anak. Nung si Isaac ay nag-asawa, 40 years old pa siya noon, nag-asawa kay Rebecca, ipinanganak yung twins na si Jacob at saka si Esau nung siya po ay 60 years old na. So 20 years na matagal na hinihintay. At nung una nung nalaman nila na barren po hindi po magkaanak si Rebecca, hindi po siya umaasa sa kanyang kakayahan. Bagkus ito ay dinala niya na burden sa Diyos sa panalangin. Bilang tugon, pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Si Sarah po ay, makita po natin sa verse 21, siya ay naglihi. Okay? Ibig sabihin siya ay nabuntis na. At sa kalaunan po, ipinanganak ang kambal na sina Esau at saka si Jacob. Ipinakita po sa kwentong ito na naririnig ng Diyos ang mga panalangin at siya ay tumutugon sa ating panalangin ayon sa kanyang perpektong oras at panahon. Kaya po sa verse 21 in chapter 25, makita po natin ang problema, makita po natin ang tugon, makita po natin ang resulta. Ang problema po dito ay hindi po magkaanak si Sarah, barren po siya. Sinirado ng Panginoon na kanyang bahay bata. At ang tugon ni Isaac ay nilapit niya sa Panginoon. Siya ay nanalangin sa Panginoon. At ang resulta po dito, 20 years, tinugon ng Panginoon ang kanilang panalangin. Kaya point number 1, mayroon po tayong tatlong punto sa gabing ito. Point number 1, ipagkatiwala ang iyong mga pasanin sa Panginoon. Entrust your burdens to the Lord. Ipagkatiwala ang iyong mga pasanin sa Panginoon. Pinapaalala po sa atin na ilapit natin ang ating mga pasanin sa Diyos. Sa talatang ito ay personal nangusap sa akin na kapag mayroong tayong mga problema, mga burdens, burden po ito ni Isaac.
na di ba pangako ng Panginoon na dadami ang kanilang lahi ni Abraham sa magitan na Isaac, pero nakapangasawa siya ng asawa na baog, hindi magkaanak. At siguro nangdoon yung lungkot. Kasi bilang mag-asawa, nagnanais sila na magkaanak. At siya ay mismo nakita po natin dito na sobrang matagal to. Pero si Abraham at saka si Rebecca, at saka si Sarah, makalito na tayo, no? At 25 years naman binigay ng Panginoon. Pero ito si Isaac at saka si Rebecca, 20 years at tinugon ng Panginoon ang kanilang panalangin. Sa time na ito, of course, nangdoon yung lungkot dahil hindi nga magkaanak si Rebecca. Of course, si Rebecca mismo siya ay nalulungkot at mayroong worry siguro sa kanya. Kasi naramdaman din namin ito nung kami ay sinabi na parang hindi kami magkaanak. Nalulungkot ka at hindi lang makita minsan sa mga mata na nalulungkot ka dahil yung nais mo na nag-asawa ka na, tinugon ng Panginoon, biniyayaan ka ng asawa. Pero sa kinalaunan, nag-desire ka na magkaanak na, pero hindi pa binigay ng Panginoon. Financially, emotionally, na-ready ka na, pero hindi pa rin tinugon ng Panginoon. Nanalangin ka na, pinaprequest ko na sa Bob Jones Church, ang dami nang nag-pray, pero wala pa rin tugon ng Panginoon. Pero nakita ko sa sitwasyon na almost 7 years lang. Pero sa Bible, palaging sinasabi na si Abraham nga, si Sarah, ngayon pala si Isaac, ganoon din pala si Isaac, pati si Rebecca. So maraming story sa Bible na ganito, na hindi agad-agad tinugon ng Panginoon na magkaroon ng anak. Kaya ang salita minsan sabihin ko, sila kasi yun di ba? Sila kasi yun. Pero ang Diyos na nilalpitan nila sa panalangin, siya din ang Diyos na nilalpitan natin sa panalangin. So walang imposible sa Panginoon. Minsan ma-question natin, Panginoon, ready na kami financially, ready na kami emotionally, spiritually. Pero bakit yung iba? Ang bilis sa kanila magkaroon ng anak. Kasi kung napagtanto ko, I conclude na kung mayroong mga isang bagay na hindi mabili ng pera, ito ang magkaroon ng isang anak. Siguro ang pera magamit mo sa panahon ngayon. Pero hindi talaga nabibili ng pera ang biyaya na yan, ang isang blessing na yan na magkaroon ng anak. Kaya hirap kayo ilapit sa Panginoon sa panalangin. Kung mayroon tayong mga burdens, kung mayroon tayong mga desire, entrust your burdens to the Lord. Ipagkatiwala ang iyong mga pasanin sa Panginoon. Ito ang pasanin ni Abraham kasama si Rebecca. Ito ay mabigat na hindi magkaanak. Mabigat na burden po ito. Pero subpoint A, hindi ko nilagay dyan. God uses burdens to draw us to prayer. Kung minsan ay pinagkaloob ng Panginoon, pinahintulutan ng Panginoon ang mga burdens upang tayo ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Isipin mo buhay walang problema. Napakaganda, di ba? May pera ka, pero wala kang problema, wala kang sakit, enjoy ka lang, kain dito, kain doon. Pasyal-pasyal, so walang problema. Do you think maalala mo pa ang Panginoon sa panalangin? Hindi na. God uses burdens to draw us to prayer. At makita natin sa verse 21, makita natin na si Isaac ay nanalangin sa Panginoon dahil ang kanyang asawa na si Rebecca ay hindi magkaanak. So ang kanilang pasanin na ito ay nagtulak kay Isaac upang lumapit sa Panginoon sa panalangin, manalangin ng tapat sa Panginoon. So ang sitwasyong ito ay lampas sa kakayahang ng tao. This situation was beyond the human ability. Kaya talagang inilapit sa Panginoon. Tayo kasi bilang tao, kung kaya lang nating solusyonan lahat ng burdens, maring hindi na tayo manalangin sa Panginoon. Pero may mga, accept the fact na may mga bagay na hanggang ito lang ang kaya ko. Hanggang dito lang ako. Kaya, Panginoon na bahala lahat.
Pero hindi dapat ipanalangin natin una sa lahat. Pero kapag dumating ang burdens na sobrang nabibigatan ka, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa Panginoon. Sa sitwasyong ito, walang anumang paraan, walang anumang karunungan o pagsikap ang kayang masagot ng kanilang problema. Walang ibang paraan, no amount of effort, wisdom, or planning could solve their problem. Dahil dito, si Isaac ay napunta sa kalagayan na ganap na umaasa sa Diyos. Nilapit niya sa panalangin. Ganyan din ang ginawa ng mga pasanin natin sa buhay. Pinapaalala nito sa atin na tayo ay may hangganan, tayo ay mahinang mga nilalang, hindi natin kayang solusyonan ang lahat ng bagay. At kapag napagtanto natin ito, tayo ay natutong umasa sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. So mga kapatid, minsan pinapayagan ng Diyos ang mga pasanin sa buhay upang tayo ay lumapit sa Kanya at upang tayo ay magtiwala sa Kanya, hindi po sa ating mga sarili. Application, kapag may pasanin, hayaan mong ito ay magtulak sa iyo na lumapit sa Diyos, hindi umaasa sa ating sariling lakas. Salamat sa Panginoon, mayroon tayong burdens. Pinapasalamatan mo ba sa Panginoon niya? Mayroon tayong bigat na dinadala, mayroon tayong mga problema. At blessing ito sa atin. Dahil kung walang problema, parang hindi tayo lumapit sa Panginoon. Dahil sa mga burdens natin, maraming tinuturo ang Panginoon sa ating pananampalataya. Minsan pa tinuturuan, mas dinidevelop ng Panginoon ang ating character into Christ-like. So tandaan natin, ang mga pasanin ay hindi para ikaw ay wasakin, kundi para ilapit ka sa Diyos. Para ilapit, pinahintulutan ng Panginoon ang mga bigat natin ay maring hindi tayo lumapit sa Kanya sa panalangin. Kaya ating sa point B, prayer is our response to life's burdens. Ang panalangin ay tamang tugon natin sa mga pasanin sa buhay. Ang mga pasanin sa buhay, problema sa pamilya, kung minsan kalusugan natin, kakulangan sa mga pangangailangan natin, ay nagdulot sa atin ng pag-alala at panghihinaan tayo ng loob. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa o subukang lutasin ang lahat sa sarili po nating kakayahan, ang tamang tugon ay dalhin natin ito sa panalangin. Tingnan po natin ang verse 21, pinaka-passage natin, pinaka-verse. Nanalangin si Isaac sa Panginoon para sa kanyang asawa, sapagkat siya'y baog, at dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin, at si Rebecca ay kanyang asawa ay naglihi. Tingnan na po natin sa diyan, nanalangin. Yan talaga ang una ng verse. Nanalangin si Isaac sa Panginoon. So katulad po ni Isaac na panalangin niya para sa kanyang asawa. Ang kanyang panalangin po dito ay hindi lamang pakiusap. Ito ay aktibong pagtugon sa sitwasyon, pagpapakita ng pananampalataya at pagkilala na ang Diyos lamang ang may kakayahang magbigay nito. Ang Diyos lamang ang may kakayahang ating buhay. Na pinili natin ang pananampalataya kaysa paghinaan tayo ng loob. Pinalahanan po tayo sa passage na ito na yes, my burdens, hindi nawawala sa buhay ito. Hanggang katapusan ng ating buhay, may burdens, may bigat. Pero sana ang ating Rebecca, kung tingnan niyo po dito sa story ni Abraham pati kay Sarah, si Abraham ay hindi po naging faithful, di ba? Sa kanyang asawa. Silang dalawa. Of course, may idea din po si Sarah na, okay, para makaroon tayo ng anak, ito na lang ang servant ko, ito na lang ang maid ko. At binigay sa kanya at nabuntis nga si Hagar. At sila ay nagkaanak. So, sa 20 years na ito, may tendency na hindi na siya maging faithful sa kanyang wife. Di ba? Hindi na makapaghintay. So, pero si Isaac po dito, naging faithful po siya sa kanyang asawa. At naging faithful siya sa Panginoon sa panalangin.
Sa point A, ang katapatan sa panalangin ay nangailangan ng pagtsatsaga. Hindi lamang isang beses na nalangin si Isaac at pagkatapos ay huminto na. Ayon sa Genesis 25 verse 20 at verse 26, siya ay 40 years old na taon nang pakasalan po niya si Rebecca, ginawa niyang asawa, at 60 taong gulang nang pinanganak si Esau at saka si Jacob. Ibig sabihin, hinintay nila. Sila ay nagkaroon ng pagtitiis, patience, na hintayin ang tugon ng Panginoon sa kanilang panalangin. Naranasan namin to nung kami ay hindi na makapagtiis. 2 years pa lang, di ba? Kahit kasi nung 2 years kami ay gusto na magkaanak, pero parang hindi na kami makapagtiis. Iniisip namin, tumatanda na, hindi naman tumatanda, magkaroon ng edad si Alona at alam natin na age, mga 35, hirap na 36, 37, na 40, pataas, parang baka wala ng pag-asa. Okay, kaya kung minsan ay dumating sa point na hindi na kami makapaghintay. Nag-inquire na kami sa mga pwedeng magawa ngayon na dahil sa mga technology, nag-inquire na kami. At sabi namin kahit mahal, sige, go tayo niyan. Pero ang point is, may mga time na hindi na tayo makapaghintay. Pero si Isaac, talagang hinintay po nila ang tugon ng Panginoon sa kanilang panalangin. Sa loob ng 2 dekada, patuloy na dinadala ni Isaac ang kanyang kahilingan sa Panginoon. Hindi po siya sumuko kahit na hindi agad tinutugon ng Panginoon. Hindi agad sumagot ang Panginoon sa kanilang panalangin. Tinuturo po dito sa atin na ang tunay na panalangin ay hindi pansamantala. Ito ay dapat tuloy-tuloy. Ang intercession prayer, panalangin in behalf of others, ay hindi pansamantala. Ito ay persistent na panalangin. Makita po natin illustration sa Luke chapter 8 na ang tapat na panalangin ay nangangahulugang patuloy kahit na tila walang nangyari. Tila kahit nagtitiwala kahit na ang sagot ay para sa atin naaantala. Makita po natin dito sa Luke 8 na mayroon pong isang widow na babae po dito na patuloy na lumalapit sa judge sa hukom. Humihiling na ipagtanggol siya at bigyan ng katarungan. Ang hukom ay, sabi po sa description para sa kanya, ay walang takot sa Diyos. At hindi rin hindi niya maintindihan ang widow. Ngunit dahil ang widow ay patuloy na humihingi, lumalapit sa kanya, sa huli ay tinugon niya ang kanyang kahilingan. Yan po ay persistent na panalangin. Itinuturo sa kwentong ito na dapat tayong laging manalangin at huwag sumuko. Hindi tayo mag-quit, hindi tayo basta-basta mag-give up na manalangin sa Panginoon. At ang widow po dito ay di sumuko kahit na tila naantala ang sagot. At ang kanyang matyagang panalangin ay nagdadala sa katuparan ng kanyang kahilingan. Dahil, parang naiinis na siguro yung judge, paulit-ulit hanggat sa tinugon ng judge ang kanyang hiling. Ang ganun din po tayo sa Panginoon. Paulit-ulit, magpatuloy tayo. At ang katapatan sa point B, sa panalangin ay pinakita na patuloy na paglapit sa Diyos. Kung tapat tayo sa panalangin, ang isang tao na nagtapat sa Panginoon sa panalangin ay nagpapatuloy na lumalapit sa Kanya sa panalangin. Hindi lamang tungkol sa haba ng panahon ng paghihintay, kundi sa patuloy na paglapit sa Diyos sa bawat araw. Sa Isaac ay hindi lamang nalangin minsan. Siguro ngayon, taon hindi pa sasagutin ng Panginoon. Siguro ngayong buwan hindi pa sasagutin ng Panginoon. Pero magpatuloy ka. Persistent sa ating panalangin. Point number 3, sumagot ang Diyos sa panalangin ayon sa kanyang perpektong plano at panahon. God always answer prayer according to His perfect will and timing. Balik po tayo sa Genesis chapter 25 verse 1b. At sabi po dito, at pinakinggan sa pagka 21 ang kanyang panalangin. Pinakinggan. Ito ang resulta sa kanyang persistent na intercession para sa kanyang asawa na magkaroon na
makaroon po sila ng anak. Ipinapakita po nito na ang Diyos ay laging tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Ngunit ayon sa kanyang perpektong plano at tamang panahon, hindi ayon sa ating kalooban. Thy will be done sa ating panalangin, hindi palaging sa paraang ating inaasahan. Ang sagot ng Diyos ay maingat at nakabatay sa kanyang kalooban, hindi lamang sa ating kagustuhan. Ang sagot ng Diyos ay dumarating sa tamang oras, kung kailan tayo at ang sitwasyon ay handa, at kung kailan tayo makakabuti sa kanyang plano. Tulad ni Isaac, ang sagot ay dumating pagkatapos ng mahabang panahong paghihintay. Ngunit ito ay perpekto at ayon sa kalooban, ayon sa layunin ng Diyos. Ito ay nagpapakita na kahit hindi tumugon ang Diyos sa panalangin, agad-agad, hindi ibig sabihin na hindi ka na pinakinggan. Perhaps may panalangin ka sa Panginoon ngayon dahil isang bagay na gustong-gusto mo magkaroon. Pero wag mong isipin na parang walang sagot ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi ka pinakinggan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mayroon pong sariling timetable, plano, at yan ay ibibigay sa atin ng Panginoon sa tamang panahon. So in application at tayo matapos na huwag mawalan ng pag-asa kung hindi agad-agad tumugon ang Diyos. God delay had a purpose upang mas strengthen ang ating faith, upang mas turuan tayo na dumipindi po sa Kanya. At ang pagtugon ng Panginoon sa ating panalangin ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Magtiwala na ang bawat sagot ay ayon sa tamang oras at plano ng Diyos. May panahon ang lahat ng bagay at may oras sa bawat bagay sa ilalim ng langit. Ecclesiastes 3 verse 1. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa mga natutunan po namin ngayong gabi. Sa story, Panginoon, ni Isaac at ni Rebecca. Salamat, Panginoon, dahil may mga story sa Bible na mas na-comfort po kami at nagbigay po sa amin ng mga lessons, Panginoon, na patuloy lamang po kami sa panalangin sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Walang mahirap sa Panginoon at kung ano man ang ating nais na hilingin sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban, ay sa tamang panahon, sa takdang panahon ng Lord, ibigay po sa atin. At blessing po ang mensahe na yan sa mga nagpe-pray. Siguro, pray kayo na masave ang inyong mahal sa buhay. Matagal na panahon na, pray tayo sa ibang mga bagay, na mga personal na request natin. Baka tayo lang nakakaalam. Tuloy lang po tayong manalangin sa Panginoon, tumasa po sa Kanya. At ang ating mga prayers, part ng plan ng Panginoon. Plan ng Panginoon, magkaroon ng baby sila, pero kasama sa plan na yun is mag-pray sila. Okay, tayo po atin na pong ikakat ng ating live broadcast para makapag-pray na po tayo dito. Sa mga nag-join online, mag-pray po sa inyo po mga tahanan. Panalangin po ninyo ang gawain sa darating na linggo.